Hello guys! Magandang araw sa ating lahat. Magandang araw sa lahat ng nanonood ng aking YouTube channel. Welcome to Arlene's vlog. Like, share, subscribe. Hit the notification bell. Ngayon guys, kadarating ko lang dito sa bahay. Magpapahinga ako. Kasi maano pa yung kamay ko. Ako lang kasi nag-drive ng motor. Ilang araw din akong hindi nakapag-vlog kasi laging busy. Tapos panay ang alis ko, panay ang alis. Hindi ko na kayo dinala guys. Kanina magang-maga pa umalis na ako. Kasi may importante akong nilakad. Kaya ngayon dito na ako sa bahay, medyo nagpapahinga habang mag-vlog na muna. Tapos mamayang hapon guys, ayan, naalis na naman ako uli. Punta ng school ng bata. Ay, nakakapagod guys. Ako lang kasi mag-isa, kaya yung yung kasama ko nagbiyahe. Kaya ako yung nagdadrive ng motor. Minsan nga tinatamad ako nang umalis ako nung unang araw. Pangatlong araw na ngayon. Umalis ako nung umaga. Ako nagdrive din ng motor. Tapos inapagod ako. Lalo na pag sobrang init guys. Ayan, napapagod ako. Ako pang magdadrive tapos kasi yung init ng araw napupunta talaga sa akin kasi ako nagdadrive eh. Hindi gaya ng hindi ako yung nagdadrive, nasa loob lang ako ng tricycle. Inaano ko pag na iinitan masyado kasi sumasakit yung ulo ko kaya nahihirapan ako. Ayun, mamayang hapon magbibiyahe pa siguro siya. Alas 3 ng hapon ako pinapapunta ng school. Kaya magdadrive na naman ako mamaya. Iwan ko guys, natamad talaga ako. Yung iba gustong gusto mag-drive. Ako, tamad na tamad talaga akong mag-drive guys. Minsan nga sinasabihan ako ng kasama ko. May motor naman dyan, mag-drive ka ng motor. Punta doon kung saan yung lalakarin mo. Tinatamad ako kung ako ang magdadrive. Masakit kasi sa kamay. Tapos pag uwi dito sa bahay, magbabasa ng kamay. Tapos, kaya sa biyahe? Parang sa pag-aan ng motor pagdadrive. Parang nanginginig lagi yung kamay mo. Tapos namamanhid. Tapos magbabasa ka. Kaya yun ang natamad ako mag-drive. Walang magawa pag nasa biyahe talaga yung kasama ko. Ako yung nagdadrive. Kaya yun guys. Hindi ko muna kayo iikot dito. Hindi mo na ako kasi yung mga last vlog ko pagod na pagod ako sa trabaho. Yung paghahalo hindi guys, sobrang hirap. Kaya itong bahay namin guys na matatapos na, unti-unti matatapos sa ginagawa namin, unti-unti ginagawa namin kung nung mag-umpisa nga kami nito sobrang hirap, sobrang pagod kasi yun nga yung kasama ko, sumakit talaga yung likod niya. Hindi na yung likod niya, palagi nang sumasakit kasi yung umpisa nung maghakot kami ng buhangin doon sa ilog. Tapos papunta dito, pagka umaga, magbiyahe, magta-tricycle. Tapos pag tanghali, tigil na siya kasi pagkahapon, pagkatapos naming magtanghalian, pupunta na kami dito para kukuha ng buhangin doon sa ilog. Tapos namin pag may semento o kaya yung mayroon kami, yun gagawa kami dito hanggang ito na buo-buo na yung bahay namin. Kami lang talaga guys, walang ibang gumawa nito kundi kami lang. Yung nahihirapan ako masyado yung maghalo ng buhangin at saka semento. Yun ang nahihirapan ko masyado kasi yun nga, matanda-tanda na tayo tapos masakit sa likod. Kaya nahihirapan ako guys. Buti po yung medyo bata-bata pa tayo kasi kinakaya. Pagod na pagod pero kinakaya. Ngayon yung kami nagsemento ng garahean doon kasi maputik pag panay ang ulan kasi mababa doon. Doon napupunta lahat ng tubig sa ulan. Kaya pag pag garahe namin, ayun maputik na. Kaya talaga namin na masemento na. Kinaya talaga namin yung last nga, yung pang 5 days na hindi ko na vlog guys. Hindi ko na yun na vlog kasi
pagod na pagod talaga ako kasi nung umaga, nagpunta ako sa ng bayan. Tapos, naglaba. Yung araw na yon, yung last na napaghalo ko ng buhangin at saka simento. Yung pang last na pang flooring namin doon. 2 sako yung hinalo ko. Ayun guys, hirap na hirap ako. Kasi nung umaga, nung umaga, naglaba ako. Tapos, nung bandang tanghali na, pagkatapos kong maglaba, ayun, nagbuhat na ako ng buhangin kasi nakalagay yun sa mga sako ng simento. Tapos, inaano ko doon. Ilalagay ko doon sa may aanuhan namin, sisimentoan namin, yung unang na simento namin, ilalagay ko doon para ihaluan ko ng simento din yung buhangin. Kaya, inano ko yung mga buhangin, parang 10 sigurong sako-sako yun guys. Pero hindi naman masyadong puno yung sako, pero mabigat pa rin. Mabigat pa rin kasi yung gawain yun, panglalaki talaga. Kaya lang, wala kaming pambayad ng gumagawa. Kaya pinilit talaga namin na pinilit ko talaga na ako na lang, kakayanin ko na lang kasi, yun nga, mahal na nga ang bigas. Tapos magbabayad pa tayo ng gagawa. Sobrang hirap guys. Kaya yun, hindi ko na na-vlog. Madilim sa likuran ko. Okay na yun guys. Ayaw kong magpailaw. Hindi din ako nagbukas ng pintuan doon sa likod bahay kasi kadadating ko pa nga lang galing sa bayan. Ayun na nga guys. Nung maghalo na ako, naabutan ako ng isa kong anak. Sinabi, "Mama, tumigil ka dyan. Huwag kang gagawa." Wala namang magagawa. Yung ko, 2 kasi yung anak ko. Puro lalaki. Tapos yung isa dumating. May mga may mga barkada siya na naligo sa ilog. Kaya nagpunta siya doon. Dumaan lang dito. Saglit. Tapos, hindi ako tinulungan kasi nahalo ko naman lahat. Yung isang sako lang. Isang sako na na buhangin at isang sakong simento at yung 10 sako hindi naman gaanong puno yung sako guys. Sako ng simento. Hinalo ko na lahat nung dumating yung isa kong anak, yung bunso. Tapos dumating din yung yung panganay ko. Nagalit. Sinabihan ako na yung isa ko daw anak, yung pagawain kasi yung anak ko ding panganay, collector siya ng lending, collector siya. Dumaan lang siya dito saglit. Kaya sinabihan ako, "Huwag ka nang gumawa dyan, yung kapatid ko yung pagawain mo." Wala akong magagawa. Sabi ko, wala akong magagawa. May trabaho yun, busy din yun kasi may yun siya, may pautang yun sa mga nagta-tricycle. Tapos pagka yung tanghali na, pupunta na siya ng palengke para maningil. Kaya wala siyang oras. Pag naman umaga, may mga gawain din. Alam nyo naman yung mga binata din, lang yan. Matagal matulog. Kaya matagal din magising. Kaya hinayaan ko na. Sabi ko, kaya ko naman. Pag hindi ko kaya, di tumigil. Kaya, ayun na nga guys. Nung na ako, maghalo na kami ng hapon. Umuwi yung kasama ko ng alas 4. Kasi sinundo ako dito alas 3 ng hapon. Tapos nagpunta ng palengke. Ewan ko anong bang ginawa ko doon. May pinuntahan ako doon. Tapos sinundo lang niya ako kasi natamad nga ako guys mag-drive ng motor. Sinundo niya ako dito sa bahay. Pagpunta niya dito, nakahanda na naman ako kasi naman kami. Usapan naman namin na magpupunta ako doon. Kaya yun, sinundo ako dito. Tapos pagbalik namin alas 4. Sabi ko, sobrang maaga pa. Hinalo ko na yun. Nilagyan ko na ng tubig. Tapos hinalo ko na yung na-mix ko na yung tanghali. Na-mix ko na na buhangin at saka simento. Tapos pag uwi niya ng hapon, ayun na, inanuhan ko na ng tubig. Tapos halo na naman para ma-flooring na. May isang sako pa. Tapos sabi niya,
Kaya pa, ko kakayanin na natin to. Matapos na ito kasi ayaw ko nang magbalik-balik ng trabaho. Kaya yun guys, hindi ko na kayo dinala. Hindi na ako nag-vlog. Pang 5 araw na gawa doon sa garahean namin. Kasi kami lang dalawa. Yung kasama ko, nahirapan niya sa likod niya. Matagal-tagal na yun. Nagpunta na nga dito sa amin. Nag-umpisa siyang magpa-doktor. Ayun na nga. Nag-umpisa siyang magpa-doktor 2014. Ayun na, siya, may prostate, tapos, maraming sakit niya, tapos yung likod niya, yun na nga, may may arthritis. Tapos, maraming bisis din kaming nagpunta sa doktor, tapos, hanggang napunta din kami ng Cebu, nung last 2 years ago, nagpunta kami ng Cebu para mapatingnan talaga kasi hinahirapan na talaga siya. Ayun, nagpunta kami ng Cebu. Nung ma-admit siya dito, 25 days na-admit siya dito sa hospital namin dito. 25 days. Tapos, ayun na nga, mahigit 1 buwan, nagpunta na naman kami ng Cebu. Ayun na, na talaga niya doon, natanggap na niya na hindi na kaya talaga kayang gamutin yung likod niya kasi yung arthritis, wala naman talagang gamot daw yun. Sabi ng mga doktor, yung lang nun, pain reliever for lang, pang kalma lang ng sakit. Kaya, yun, nahirapan siya. Kaya yung pag nang gumagawa kami, lalo na pag may sira yung motor, yun nahihirapan siya. Tapos nahihirapan din ako kasi hindi naman ako mekaniko guys, na ako ang gagawa. Minsan nga, ko siya, binibiro-biro ko kasi nahirapan din ako. Hindi naman yung pambabae sigurong gawain na ganyan. Kaya lang, walang ibang gumagawa. Pag ka ng gagawa dyan, malaki yung bayad. 300, 400, ganun. Na yun? Ilang kilo na ng bigas yun. Kaya nga, namin kasi mahirap pag panay na lang ang mo, bayad, kung anong gagawin mo, babayad ka ng tao, nagagawa. Mahirap talaga guys kasi yung bigas natin ngayon, sobrang mahal. Kaya yun, tapos pang pa natin sa mga bilihin dito sa bahay, kung anong mga kailangan natin, sobrang mahal. Kaya yun, hirap talaga guys. Mahirap maging mahirap yun. Baka napapansin nyo guys, naghisip ako kasi may sounds sa kapitbahay. Baka masyadong marinig yung sounds. Makaka-copyright ako. Gusto ko mag-vlog kasi matagal na nga akong hindi nakapag-vlog. Yung last vlog ko, yung pangatlong araw lang ng trabaho namin doon sa garahean. Kaya, tapos, nagla-live na lang ako. Tapos, wala na akong ma-upload. Kaya ngayon, gagawa talaga tayo ng Ayun guys, maraming salamat sa lagi niyong panonood ng aking mga vlog, ng aking YouTube channel. Maraming salamat. Ayun guys, malapit na nga ang GLS ni Sir Carlos. Manood tayo sa GLS. May mga doon, may mga pag-game. May 15k GCash, tapos may 20k banana. Kaya yun guys, sa gustong sali na kayo, magpa-member kayo kay Sir Carlos. Maraming salamat guys sa lagi niyong panonood. Thank you so much and God bless everyone. Thank you for watching. God bless everyone.